Come on, yung meron namang gana, yung galing lang sa date, ganyan, nasabihan ng I love you, siguro kagabi, ano? Come on, palakpakan natin one more time si Jesus. Kamusta po ang weekend nyo? Galing ba kayo sa mga date netong nakaraang araw? Sino sa inyo nabigyan ng flowers? Meron ba? Nagbigay ng flowers. Hindi nabigyan. Come on. Amen. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Pwede mo bang i-high five yung mga katabi mo ngayong hapon na ito? Come on, high five mo naman sila. Batiin mo naman. Welcome sa church. And alam niyo po, sa church natin, because it is Love Month, meron tayong series na tungkol din sa love. Sino ditong mga in love sa kapanahunan na to? O kaya, kung di ka man in love, alam mo yung feeling na masarap ma-in love? Come on, sino yung mga gusto niyang ma-in love? Come on, taas kamay. Ayan, praise God. Alam niyo po yung series natin, it's entitled Real Love. Sabihin nga natin, Real Love. Real love. Come on, say it with me. 1, 2, 3, go. Real love. Real love. And perhaps ang bawat isa sa atin, we are all finding or we want that real love. Kumbaga, kung sa siopaw, hindi siya bola-bola lang. Kailangan special talagang pag-ibig. And sometimes, ang gusto natin talaga, mapatunayan yung pag-ibig na ito. Dahil sa panahon natin, pwedeng madaling sabihin yung I love you, o kaya madaling sabihin na mahal mo ang isang tao, pero sa totoo lang, kailangan meron itong mga patunay sa ating mga buhay. Ang totoong pag-ibig, mga kapatid, pinapatunayan. Amen? And alam niyo po, ang Diyos na buhay, siya yung umiibig una sa lahat sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa New Testament, God is love. Sabihin mo nga yun, God is love. Huwag mo nyo muna pakita yan. God is love. And sobrang mahal tayo ng Panginoong Diyos na buhay. Kung kaya, si Jesus po ay ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at sa akin. And pwedeng pumunta ka sa lugar na ito, you are finding true love. Pero alam niyo po, kay Jesus sa ating Panginoon, sa Kanya natin matatagpuan ang totoong pag-ibig. Sa totoo nga niyan, hindi natin talaga magagawa ng pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero kaya tayo nagmamahal sa mga oras na ito, sa panahon natin na ito, it is because sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, na nagmahal tayo o nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. And hindi natin magagawa na mahalin ang Diyos kung una sa lahat, hindi niya tayo minahal. Amen? That is why God first loved you and me. Kung kaya magagawa rin natin mahalin ang mga tao, magagawa natin mahalin kahit na yung mga tao na nagkasala sa atin, mga taong mahirap mahalin kasi minahal tayo ng Diyos. And now, sino sa inyo dito, yung masasabi mo talaga na mahal ka ng Diyos? Pwede bang taas mo kamay mo kaman kung naniniwala ka mahal ka ni God? Yan, no? Kaya lang, kung mahal natin si God, oo, hindi natin mapapantayan yung klase na pagmamahal niya. Pero sa Bible, makikita natin yung mga taong sumusunod kay God na kung saan meron po silang mga katangian na pinatunayan nila na mahal talaga nila si God. And kung kayo po ay nakakasunod sa series na ito, gusto ko lang kayong bigyan ng background, nung ating binuksan yung series about real love, nalaman natin una sa lahat na ang pag-ibig pala, unang pruweba ay, ano po yung word na yon? Surrender. Pag sinabing surrender, hindi po ito yung susuko mo yung sarili mo, papatayin mo sarili mo, hindi po yun. O kaya kung nagkasala yung part ng katawan mo, ibibigay mo. Hindi po yun yung ibig sabihin ng surrender. Nalaman natin na ang ibig sabihin pala ng surrender ay ano? Kung ikaw ay sumuko, susundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa iyong buhay.
Hindi masusunod kung ano yung gusto mo, kung hindi yung gusto ng Diyos para sa iyo. And last Sunday, kung kayo po ay nandito, we've also talked about that love is proven by, ano nga po yun? Ano yung word? Come on, say it with me. Availability. Na, pag sinabing availability, ready kang makinig. Hindi basta nakikinig lang din, kailangan nagre-respond. Kung sa text, hindi pwedeng sin lang. Kailangan merong reply. Amen? At ganun din naman, pag sinabing available, present ka sa buhay ng isang tao na yon, o kaya kapag halimbawa tinawag ka ni God, talagang ready ka, you are available na sumunod sa Kanya anytime. And this Sunday naman po, pag-uusapan natin ang pangatlong pruweba ng pag-ibig, and it is none other than love proven by repentance. Pwede bang sabay-sabay natin basahin one more time na may malakas na tinig, love proven by repentance. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, we continue to invite your presence sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Lord, maintindihan po namin ang iyong mga salita. Tumimo ito sa aming mga puso at makapagpabago ng aming mga buhay. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen. Now, sino sa inyo, yung sa everyday na pamumuhay ninyo, kahit sa work, kahit sa school, narinig nyo na yung word na repentance? Bihira, ano? Tama? Ang word po na repentance, actually, medyo malalim yan. Pero kapag binasa natin sa totoo na pagkakasulat sa New Testament, sa Greek, ang word na repentance, actually makikita natin na ito daw po ay metanoia. Sabihin nga natin, metanoia. Hindi po ito yung pag sinabing repentance, uy, sorry ha. Hindi daw po ganon. Kundi pag sinabing nagrepent ka, ibig sabihin daw nun, binago mo yung isip mo. So ang repentance, ito yung pagbabago ng isip ng isang tao. Pagbabago ng buhay. Hindi yung paghalimbawa nakagawa siya ng kasalanan, gagawin niya ulit. Kung hindi, ito yung mismong kapag halimbawa nakagawa siya ng kasalanan, magde-decide siya, hindi niya na ulit gagawin yung bagay na yon. Kung baga, mawawala sa normal na kung saan kalagayan or lifestyle, yung buhay mo, mapapalitan siya. Kaya tinawag the change of mind. Hindi po yung nagbago yung isip kasi meron ka lang nakaligtaan, ganyan. Hindi po ganon. Kundi nagbago yung isip, nag-decide ka that from this day forward, hindi mo gagawin yung isang bagay na yon. And alam niyo po, wala tayong ibang may kukwento sa inyo or proper example. Sa tingin ko, ito po yung kakitaan natin ng lesson na kung saan pwedeng maisalamin din natin ang ating mga buhay. None other than the person named David. Sabihin nga natin, David. So si David, alam ko kung kayo ay tatanungin ko, sinong favorite nyo na Bible character sa Bible, majority of you, bukod kay Jesus, ang sasabihin ay si David, siguro, no? Alam niyo po, siyempre naman, ang ganda ng naging buhay ni David, kilala siya sa maraming bagay. Kilala si David na kung saan, ano daw nga po, anong sabi, siya ay naging giant slayer. Pumatay ng higante. Lumaban sa mga higante na sumasakop sa kanilang lupain. At alam niyo po, si David bilang isang giant slayer, hindi po nangyari ito sa isang talagang fair fight. Nalabanan niya ang isang giant na several times mas matangkad sa kanya, mas malakas yung pangatawan, merong full body armor, pero natalo niya sa isang ano po? Bato. Pagka, tira niya ng tirador, tinamaan sa noo si Goliath, tapos siya ay bumagsak. And nanalo si David. Sino sa inyo yung parang ganun, yung mga parang imposibleng moments, gusto natin ng mga ganun, yung wow, natalo,
yung isang malakas na puwersa. No? I believe we all want to be like David. Gusto natin maging giant slayer. Or kung meron mang malaking bagay na humahad lang sa buhay mo, gusto mong matibag yung bagay na yon. Perhaps we want to be like David. And alam nyo, kung kayo ay na-bless sa worship kanina, sino sa inyo na-feel yung presence ni Lord, di ba? Sino sa inyo kumanta nung, Hallelujah! Praise the one who set me free. Alam nyo po, si David din, siya ay isang worshiper. Sino sa inyo mahilig tumugtog, kumanta? Anyone? So, si David actually, siya po ay manunugtog at kumakanta rin siya, nagko-compose siya ng mga kanta. And the very last thing na kung saan nakakabilib kay David is that he was called sa Bible, sa Book of Acts, na ano nga po, a man after God's own heart. Isang tao na malapit sa puso ng Diyos, natutuwa ang Diyos sa kanya. Sino dito gusto mo matuwa si God sa'yo? Hindi yung ma-disappoint siya, ay, yung anak ko, ano ba yun? Ba't ganun? Sino sa inyo gusto mo matuwa si God sa'yo? Come on. Amen. So, alam ko, marami sa atin magsasabi na, Pastor, maganda nga yan. Gusto kong maging katulad ni David. Pero let me tell you, the Bible is clear. Hindi po ito parang too good to be true. Ang buhay ng isang tao, hindi puro ups. Amen? There are also times that we are down. And just like maraming mga Bible characters, si David, dahil tao lang siya, hindi siya perfect. Nagkakasala din siya. May mga temptations din siyang binabaka araw-araw sa kanyang buhay. By the way, next slide please. Si David, kahit gaano pa tayo nakakawaw sa kanyang buhay, David also sinned against God. Nagkasala din po si David sa Diyos. Sino dito mga nagkakasala sa Panginoon? Alam ko lahat tayo. Whether or not present ka lagi pag Sunday, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray. David, kahit na siya ay giant slayer, maraming mga feats, pero siya rin ay makasalanan. And si David, alam niyo po ba, he committed adultery. In the Bible, one time, nung si David po ay naiwan sa palace, nag-roam around siya, dahil ang palace, ito yung pinakamataas na part sa buong city. Kita niya lahat yung mga tao na nasa baba. Kita niya kung sino yung naliligo, anong ginagawa sa mga bahay, kasi nga, kita niya lahat. Ano? Now, may nakita siyang isang babae doon na naliligo. And actually, dahil walang magagawa yung babae, na-tempt si David na magkaroon ng ginagawa ng mag-asawa with that woman. Ang name ng babae ay si Bathsheba. Sabihin nga natin, Bathsheba. Now, nung nalaman na buntis itong si Bathsheba at ito nga ay galing kay David, alam niyo po, si David, pagdating sa 2 Samuel chapter 11, nag-orchestrate siya, parang pinalabas niya na namatay itong asawa ni Bathsheba. Para sa ganon, maging asawa niya. Now, anong ginawa ni David? Sabi niya sa commander niya, okay, itong asawa ni Bathsheba na si Uriah, ilagay mo sa unahan ng labanan. Para bakit? Pag nagsalpukan yung army, sinong unang mamatay? Yung nasa unahan. Tingnan nyo, no? No matter how much a person pwedeng mapapawaw tayo, pero there is still temptations na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And kahit na giant slayer si David, pwedeng nahihirapan siyang ma-slay, yung alin? Yung lust sa kanyang puso. And we all have battles. Amen? Amen ba? Now, alam niyo po, pwedeng nating maisip, Pastor,
paano si David naging man after God's own heart? Kung ganyan pala yung ginawa niya. Tignan niyo, he sinned against God, he committed adultery, nag-orchestrate siya ng murder. Grabe naman yung ginawa niya. Asawa ng iba, kinuha niya, sinamantala niya, pumatay siya ng isang tao. Hindi ba dapat mag-suffer talaga siya? Dapat hindi na maging maganda ang buhay niya? But I believe, mga kapatid, we can learn a lot sa buhay ni David. Because kung ganyan siya, ano nangyari pagkatapos? Alam niyo po, one of the things na pwede tayong matuto sa buhay ng iba, ay matuto tayo hindi sa success ng iba, kung hindi, nung nag-fail sila, paano nila napagtagumpayan yung failures nila. Amen? And si David, nag-fail siya. Pero, paano siya naging man after God's own heart? Next slide, please. Alam niyo po, kasi nung kinonfront si David, eto no, nagbago talaga siya. Nung hinarap siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, talagang tinalikuran niya yung kasalanan na yun. And talagang naging mabigat ang puso niya at never niya nang ginawa yung kasalanan na yun. Now, the big idea po ng sermon natin today is all about kapag mahal mo talaga si God, no? Siya yung magbabago ng puso mo. Nagkamali ako, no? Kung mahal mo talaga si God yung magbabago ng puso mo kapag tinatama ka. Amen? Si God yung magbabago ng puso mo kapag tinatama ka. Now, meron tayong 3 proofs, 3 bagay na pag-uusapan ngayong hapon na ito, na kung saan pruweba na ang pag-ibig ay repentant love. So, pag sinabing repentant love, muli inuulit ko po sa inyo, repentant, ibig sabihin talagang nagbabago ng buhay ng isang tao. For the ones we love, I believe, hindi totoo yung sinasabi na hindi mo ko kailangan baguhin. For the ones we love, kailangan magbago tayo for good, lalo na kung ikaka-improve ito ng ating buhay. Amen? Amen ba? Kung isa kang violenteng tao at alam mo na nabuhay ka sa violence, syempre, papasok ka sa isang relationship, alam mo na ano mangyayari, yung family mo po pwedeng madamay sa violence. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, di mo ako kailangan baguhin kasi ganito na buhay ko bago naging tayo. For the ones we love, we need to change. Amen? Amen ba? And that is why proof number 1 sa repentant love is love accepts correction. Actually, hindi ko sure bakit naging ganyan yung PowerPoint ko. Ano bang nangyari? But iba yung kulay sa sinend ko. Okay? Point number 1, love accepts correction. Tinatanggap yung correction. Sino sa inyo yung na-confront na sa mga mali niya? Anyone? Yung nahuli ka na sa akto, tapos dine-deny mo pa. Alam niyo po, nung ako ay elementary, yung bang huli na ako sa akto talaga, hindi naman to kasalanan, Pero isang example ko lang, dahil alam naman natin, siguro nakaranas na marami sa inyo, nung ako po ay grade 1, ako po ay napupo sa upuan. Tapos todo deny ako. Sabi ko, hindi ako yun. Ganon, Yung mga kaklase ko rin, pag naganon din sila, hindi rin sila yun. Now, for some of us, ganun tayo mag-deny kapag nako-confront tayo. But for the people na kung saan meron talaga silang pag-ibig, alam niyo po, they accept correction. And si David, dahil mahal niya talaga si God, alam niyo po, he accepts God's correction. Alam niyo po ito, yung totoong nagmamahal, isa sa realization ko, next slide please. Ang totoo po nagmamahal,
hindi dinedepensahan yung mali at saka yung kasalanan. Naulit ko po, yung totoong nagmamahal, hindi dinedepensahan ang mali at kasalanan. Hindi yung mali na nga, tapos i-justify mo pa. Mali na nga, tapos dedepensahan mo pa. Ang gusto natin ay para magkaroon ng kapayapaan, kailangan magkaroon ng katotohanan na kung saan ma-reveal sa buhay ng mga tao. Sabi nga, di ba sa GMA, katotohanan ang, sabihin niyo ako, magpapalaya sa bayan. Dahil bakit? Because truth will actually set you free. Kung ikaw ay may ginagawa na kasamaan sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong pag-iisip, alam niyo po, ang katotohanan, ito yung magpapagaang ng lahat ng worries mo. Anyone dito na kung saan na-feel mo talaga na kapag ikaw ay nagsisinungaling, ang bigat ng puso mo kasi lagi na lang kailangan mong magpanggap sa mga tao. And let me tell you, ganyan din yung naranasan ni David, I'm sure. Dahil siya po ay kinonfront ng isang prophet. Next slide please. Si David po, kinonfront siya sa Bible ng isang propeta, nagngangalang Nathan. Sabihin nga natin, Nathan. So si Nathan, sabi niya kay David, David, dahil sinabi ni God kay Nathan na nagkasala ito si David, walang kaalam-alam si David. Akala ni David, walang nakakaalam pero alam ng Diyos. No? Ito ngayon sabi ni Nathan. Hindi niya dinerecho si David, pero ang sabi niya, David, alam mo ba na mayroong isang mayaman na tao na kung saan ninakaw niya yung nag-iisa na lamb ng isang napakahirap na tao. To make the long story short, nagalit si David. Sino yan? Papapatay ko. Yung nagnakaw na yun, kasi bakit? Injustice yun. Yung, alam mo yun, yung nag-iisa na nga lang yung kabubuhay ng isang tao, tapos tinanggal pa sa kanya ng isang tao na napakarami naman niya. At alam niyo po, nakakagulat man isipin, pero pagdating ng 2 Samuel, chapter 12, verse 7, ito talagang na-corner na si David. Nahuli siya sa akto. And dinerecho siya ni Prophet Nathan, anong sabi? Ikaw ang taong yun. Sino sa inyo nahuli na sa akto na mali yung ginawa niya? Come on. Anyone? Noon ako rin, kahit nung student ako, nagtatago po ako sa bag ng mga bagsak na quizzes. Akala ko kasi kapag tinatago, magiging okay lang. Hindi kasi magagalit si nanay, hindi magagalit si tatay. Pero unknowingly, all throughout, na kung saan tinatago ko yon, hindi naman ako natutulungan sa pag-aaral. Nung nahuli ako, nagalit sila, syempre. Dahil bakit ko tinatago? Akala ko noon, galit sila kasi, parang nafe-feel ko na, kumbaga, meron silang against sa akin, nafe-feel ko na nako-compare ako sa iba, pero kaya sila nagalit pala sa akin dahil gusto nilang mabago yung sitwasyon. Kasi kung patuloy ako sa pagtatago ng test papers ko na bagsak, hindi ako matutulungan sa mga bagay na kailangan maayos sa buhay ko. Sometimes, dinedefend natin ang ating mga sarili sa mga mali natin. And si David, alam ko meron din siyang choice at that time. Alam niyo po ba, next slide please, si David, pwede siyang mag-deny. Hindi totoo yan, Nathan. Tama? Pwede siyang mag-deny. Pwede niya sabihin, hindi ko naman talaga ginawa yun. Nakita mo ba? Pwedeng sabihin na gano'n ni David. Pwede rin niya ipapatay yung prophet na yun. Bakit? Sino ka ba? Hari ako dito. Pwede kong magawa lahat dahil hari ako. O kaya pwede niyang i-justify yung ginawa niya. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi natukso ako eh. Di ba? Mahina ako nung time na yun, kaya ako nagawa yun. Pwede niyang i-justify. Or,
Pwede niya rin i-blame. Si Bathsheba kasi, kung di siya naligo doon, edi wala sana. Pwede niyang i-blame. Pwede niyang gawin lahat. Pero alam niyo po, ang nakakatuwa at actually nakaka-amaze sa buhay ni David is this. Pagdating ng 2 Samuel chapter 12 verse 13, ito po yung sinabi niya. Tignan niyo, ano sinabi niya? I have sinned against the Lord. Sino sa inyo magsasabi na madaling umamin sa kasalanan? Alam niyo po, ito yung isa sa napakahirap gawin. Umamin sa kasalanan. Umamin ka na mali ka. Kasi we want to be right lagi. Pero pag nandoon na tayo sa point na tayo yung mali, ang hirap umamin sa kasalanan. And alam nyo, the Bible is really amazing. Kasi sa Bible, hindi puro magagandang bagay yung nakalagay. It talks about the reality of life. Nga tayo, pwede tayong magkaroon ng failures sa ating mga buhay. But still, tignan nyo, if we will just humble ourselves sa harapan ng Panginoon, pwedeng mabago pa rin ang ating sitwasyon. Now, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, mahal pa rin ba natin si God kapag kinokorek niya tayo? Sometimes God will correct us in many ways. May tatanggalin siyang tao sa buhay natin, may lalayo ng mga tao sa atin. Sometimes, ganito, pwedeng wala kang promotion, may ide-delay siya sa iyong blessing, or dahil sa kasalanan mo, pwedeng mapahamak yung mga loved ones mo din. May consequences ang kasalanan. Pero ang tanong, kung halimbawa, kinorek ka ni God sa isang bagay, mamahalin mo pa rin ba si God? Kaya for some people na nagkasala o kaya hindi na nag-church, ito yung reality. Ayaw na nila dumalo sa church. Dahil bakit? Ang feeling nila is, hindi naman ako, baka di ako patawarin ni God. O kaya, dami ko na kasing pagkukulang eh. But si David, he's different. Kasi mahal niya talaga si God. And he knows that God loved him first. Amen? Wala siyang ginawang unang mabuti kay God. Si God ang unang nagmahal sa kanya. Ganon din sa iyo at sa akin. Sabi mo nga sa kaliwa at kanan mo, si God ang unang nagmahal sa iyo. Now, sino sa inyo, point number 2, kapag kayo ay nagmamahal, tapos nagkasala kayo sa mga taong mahal nyo, talagang nakaka-feel ka ng nakokonsensya, bumibigat yung puso mo. Anyone? Come on. Sino sa inyong ganon yung nafe-feel? Or kapag nakagawa ka ng kasalanan, ganito naman, go ka lang, okay lang, ang gaang lang sa pakiramdam. Alam niyo po, ang totoong nagmamahal, nakakaramdam ng godly sorrow. Nalulungkot ka, hindi dahil sa nagawa mo lang yung isang bagay na masama. Kung hindi, nag-grieve mo si God sa kung anong gusto niya, hindi mo ginawa. Next slide please. Ang true love po grieves what God grieves. Or what grieves God. Ano ibig sabihin nito, pastor? Kung ano yung ayaw ng Diyos, nalulungkot ka rin doon. Ayaw mo din doon. Kung ano yung mga gusto ng Diyos, yun yung mga bagay din na kinakatuwa mo. Now si David, nung na-realize niya to, alam niyo po ba, dahil siya isang worshiper, people express their emotion saan? Pamamagitan ng songs madalas. Sino sa inyo, nung galing ka sa breakup, na busted ka, nakikinig ka ng music? Anyone?
Come on? Di ba? Sino dito rin mahilig makinig ng music? Kapag in love ka, taas kamay, come on. Di ba? So, madalas na-express natin yung mga emotions natin through music. And si David, hindi siya iba sa atin. He expressed his emotions sa songwriting niya at sa pag-awit niya, pagkanta niya. Sa Psalm chapter 51, ito yung psalm na kung saan makikita natin, ito po ay isinulat niya nung nagawa niya yung bagay na ito laban sa Diyos. And take note, tignan nyo, no? Yung mga words na sinabi ni David dito. Ang sabi niya, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Nagkasala ako sa iyo. Lord, sa iyo lang nagkasala. Yung masama na tingin mo, yun pa ang ginawa ko. Kaya tama lang na i-judge mo ako. Tama lang na parusahan mo. Tingnan nyo, no? Talagang sinabi niya na siya ay nagkasala. And na-hurt niya kung ano yung puso ni God, nasaktan niya yun. Na-disappoint niya ang Diyos. Alam niyo po, si David, na-hurt niya yung maraming mga tao. Si Bathsheba, na-hurt niya. Si Uriah, na-hurt niya. And actually, at that time, alam niyo po ba yon? Kapag ang isang hari sa Israel nagkasala, eto damay buong bansa. Bakit? Ang responsibility kasi ng isang hari, kailangan i-reflect niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Siyempre, kung ganito, no, halimbawa, sinasabing, kayo yung bayan ng Diyos, anong ginagawa ng hari ninyo? So, nalaman si David, nag-commit ng adultery, then nag-commit din siya ng orchestrated murder. So, isipin ng mga tao sa paligid, ganyan ba yung Diyos na pinaglilingkuran nila? Yung hari nila na dapat proper example, leader, magli-lead sa buong bansa, tas ganyan yung buhay niya? And nag-suffer tuloy ang maraming mga Israelites all because of David's sin. Pero ito, no, yung deepest grief niya ay ano daw? Na-wound niya yung heart ni God. Hindi literal, no? Pero nasaktan niya si God sa hindi niya pagsunod. Kaya nagalit si God kay David. Now, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, next slide please. Have you ever felt broken after hurting the one you love? Pwedeng parents mo, napagsalitaan mo, anak mo, kapatid mo, taong malapit sa iyo, friend mo. Pwedeng na-hurt natin sila. Pero sino sa inyo dito yung parang feeling mo, yung puso mo, nabasag? Di ba? O kaya mabigat yung kalooban mo. Hindi ka makakausap ng ibang mga tao. I'm sure si David, na-feel niya rin po yung bagay na ito. Jump tayo, sabi sa Psalm chapter 51 verse 10, tingnan nyo, no? Kaya ito yung sinabi niya. Psalm chapter 51 verse 10. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa nito? 1, 2, 3, go. O Diyos, gawan mo ako ng malinis na puso. Bigyan mo ako ng bagong pagkatao na sumusunod sa iyo. Now, alam ni David na yung puso niya hindi na pala tulad ng dati. Kasi bakit? Dati, ang bilis niyang sumunod kay God. Ang bilis niya na kung saan mag-step away sa temptation. By the way, mga kapatid, hindi po porket mas matagal ka na kay God, ang dami mong verse na nabasa sa Bible, pala-pray ka, hindi ka na madaling matempt. Or hindi ka na madaling bumagsak sa temptation. Hindi po yun yung mga batayan. Kasi si David, ang tagal na rin niya. But still, he was tempted. Pero tingnan niyo yung sabi niya, O Diyos, gawan mo ako ng malinis na
puso kasi nagbago yung puso niya. Naging madumi. Bigyan mo ako ng bagong pagkatao na ano daw, tinanong niya sabi? Sumusunod sa'yo. Kasi nagbago, biglang hindi niya na gustong sundin si God sa kanyang buhay. Na-realize niya yon as he was contemplating itong mga bagay na ito. Pero alam nyo, sa kabila ng ito, makikita natin na talaga nagsisisi si David. Na kung maaari lang talaga, hindi niya na nagawa yung bagay na to. At alam niyo po, mas takot si David mawala yung presence ni God kaysa mawala yung position niya. Nuulit ko po, mas takot si David mawala yung presence ni God kaysa mawala yung position niya. Yung pagkahari niya. Kung hindi na siya yung magiging hari, okay lang. Wala po ako nabasa, actually dito, na kung saan masasabi na napaka-precious sa kanya ng position niya. Ang ayaw niyang mawala, yung pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Ito yung na-realize niya. Mga kapatid, simple lang. Kung wala ang Diyos, o malayo ang Diyos sa lahat, sa bawat isa sa atin, kung ang Diyos ay pag-ibig, tanggalin mo ang pag-ibig sa mundo. Okay? Kung wala talaga si God, dahil ang Diyos ay pag-ibig, tanggalin mo yung pag-ibig. Kung ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan, tanggalin mo yung kapayapaan. Ano mangyayari sa mundo? Magulo. Malungkot. Alam ni David yung feeling kapag si God nandyan. Remember na si David, hindi naman siya lumaki na lahat ng magagandang bagay nasa kanya na. Actually, black sheep nga siya ng family. Hindi siya gusto ng tatay niya. Hindi rin siya gusto ng mga kapatid niya. He was alone. Siya yung itchapwera sa bahay. Pero naramdaman niya yung comfort kay God. In the midst of all that is happening. Kaya ito na-realize niya, hindi important yung position, ang ayaw niyang mawala yung presence ni God. And he wrote this. Tingnan niyo po Psalm chapter 51 verse 11. Tingnan niyo, sabay-sabay natin basahin. Pwede bang sabayin niyo po ako, merong malakas na tinig. 1, 2, 3, go. Huwag mo sana akong itaboy at palayasin. Ang banal mong spirito, huwag mong alisin sa akin. Ito rin yung prayer niya, Kung ako na-imagine ko na nagpe-pray siya, hindi yan basta, huwag mo akong itaboy at palayasin. Kundi may emotion. Huwag mo sana akong itaboy at palayasin. Parang nagmamakaawa siya kay God. Because he knows, kung wala si God sa buhay niya, matatanggal yung lahat ng bagay na na-enjoy natin. Kaya if God is not with us, baliwala lahat ng bagay. Alam natin yun, yung feeling na yun, pag wala kang kapayapaan, di ba? Masaya ba yun? Hindi. Sino sa inyo ang sarap ma-in love? Tama? Amen? Oy, kunyari pa yung iba. Di ba masarap ma-in love? Masarap ma-in love. Pero tanggalin mo yung love. God, who is love, mawawala lahat. Kaya sabi ni David, huwag mo akong itaboy. Huwag mo akong palayasin. Huwag mong alisin sa akin ang banal na espiritu. Sana ganyan yung maging prayers natin lagi. Whenever na nagkasala tayo kay God, na Lord, ikaw yung kailangan ko sa buhay ko. Siya pa rin yung matatakbuhan natin after all. Bakit? Hindi naman yan yung parang pag nagkasala kay God, iniwan ka na niya. Hindi. Malayo ka na nga sa Kanya nung una dahil marami kang pagkakasala, di ba? Pero minahal ka niya.
Amen? And si Jesus, pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin nung binigay niya ang sarili niya for us. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Bakit? Kasi mahal niya tayo. He's willing to give everything for us. Ngayon ang tanong, willing ba tayo rin na sumunod kay God, lumapit sa Kanya? Remember 1 John 1:9, if we confess our sins, ano sabi? He is faithful and just to forgive us our sins. Nagpapatawad ang Panginoon. Amen? Last but not the least, love turns and transforms. Ang isang pag-ibig na nakakakitaan ng repentance or repentant love, nagbabago, no? Tumatalikod sa nagawa niyang kasalanan. I believe lahat tayo may nagagawang kasalanan and lahat din naman tayo, we deserve, a second chance. How many of you believe in second chances? Amen? O baka hindi lang second chances, marami ring chance. Di ba, ilang beses tayo lumalapit kay God, asking for forgiveness, asking for His grace. Maraming beses kang bumabagsak or pwedeng yung commitment mo hindi na katulad ng dati. You know it yourself pag ikaw ay umaharap kay God. But let me tell you this, mga kapatid, kung nagmamahal ka talaga kay God, next slide, kung nagmamahal ka talaga, ano yon? Hindi lang basta, kailangan nagbabago talaga ang buhay. Naulit ko po, kailangan nagbabago talaga ang buhay. Ganon din, to the ones we love. We show ang pagbabago ng buhay. Hindi basta sorry lang. Kailangan may kaakibat na pagbabago ng buhay. Next slide please. Now, si David, alam niyo po, he didn't go back to the old lifestyle. Hindi niya ginawa ulit yung ginawa niya kay Bathsheba sa iba naman. Hindi niya ginawa ulit yung orchestrated murder. Hindi siya nag-justify. Hindi rin niya sinabi na, God, bakit? Ako lang ba yung gumagawa niyan? Marami rin naman dyan ako nakikita Pwede naman normalize na lang natin yan kasi ginagawa naman ng marami. So gawin na natin. Okay na lang to. Approve mo na ako. Malakas naman ako sa iyo Pwede sabihin ni David na ganon, di ba? But David did not do that. Anong ginawa ni David? Nagbago talaga siya. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan. And alam niyo po, sabi na Acts chapter 13 verse 22, ito tingnan niyo ang sabi ngayon, ito ang sinasabi ng Diyos tungkol kay David. Ano daw sabi? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Nakita ko si David na anak ni Jesse. Natutuwa ako sa kanya. Again, sinong gustong matuwa sa kanya? Si God, kaway-kaway. Amen? Natutuwa ako sa kanya. Yung pala ibig sabihin ng a man after God's own heart. Natutuwa si God sa'yo. Dahil bakit? To you next, ginagawa niya ang lahat ng gusto kong ipagawa sa kanya. Si David, pag siya ay nagkasala, inaamin niya. At hindi basta inamin tas walang ginagawa. Binabago niya. Nagde-decide siya na simula sa araw na to, tatalikuran ko yung bagay na yan, hindi ko na gagawin. Amen? Now, makikita natin ngayon sa buong buhay ni David, yung nag-define ngayon kay David, hindi yung failure niya. Actually, very rare ito na i-preach kapag Sunday dahil sa, ang pinag-uusapan natin, yung failure ng isang tao. Tama? Most of the time, gusto natin yung success lagi. No? Pero this time, ang pinag-uusapan natin, yung failure
ng isang tao. Because makikita natin, paano sila nag-succeed kahit nag-fail sila sa kanilang buhay. And makikita natin, kaya si David pa rin tinawag na man after God's own heart dahil sa ano? Anong response niya nung bumagsak siya? Anong naging response niya nung nag-fail siya sa harapan ni God? And I believe, sa atin lahat, hindi naman talaga all the time nasa ups tayo ng ating Christian life. There are times na talagang down tayo. Oo, God understands. Pero anong response mo sa kalagayan na yan? Ayaw ni God na manatili ka sa kalagayan na yan. Like David, gusto niyang mabago talaga yung buhay mo, yung sitwasyon mo. Na hindi mo na gawin yung bagay na yan. In the New Testament, nakikita po natin mga pinapagaling ni Jesus. Alam niyo po yung sinasabi ni Jesus sa kanila, go and sin no more. Sige, umalis ka na at wag nang magkasala pa. Paano tayo ngayon nabubuhay as Christians? Lumalapit ba talaga tayo sa Diyos na, Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan? Or parang minsan, ayaw na lang natin sabihin yon. Minsan nahihiya na lang tayo pumunta kasi parang feeling natin ang dami nating nagagawang kasalanan. And ang feeling for some of us, kaya ka dadalo sa church kasi bakit magbabawas ka ng kasalanan? Akala mo kasi parang parang si God hindi niya kayang patawarin yung buong buo mo. Tandaan mo, minahal ka nga ni Jesus ng buong buo, kaya niyang patawarin yung buong buo. Amen? And kung talagang meron kang puso na nagmamahal sa Diyos, sasabihin din ni God sa iyo, umalis ka at wag nang magkasala pa. Go and sin no more. Sa ating closing message, ating basahin sabay-sabay. Pwede ba tayong tumayo lahat? No? Sabay-sabay natin to basahin. 1, 2, 3, go. The proof you love God isn't that you never sin. Ang proof ay kung magpapa-correct ka. Now, mga kapatid, baka merong kinakausap sa atin si God dito na may mga pinapagawa si God sa atin. Pwedeng kailangan magpatawad ka sa isang tao o kaya ikaw naman humingi ng tawad sa kanila. Baka rin, meron iba sa atin dito na kung saan, alam mo yung lifestyle mo. Pwedeng nalululong ka sa sugal, nalululong ka sa mga addiction, na iba't ibang mga bagay. Then, kinokorek ka ni God. Kaya lang, baka nagre-resist ka pa din. Why not, katulad ni David, ikaw rin ay humingi ng tawad sa Panginoon. Tandaan mo, mapagmahal si God. Amen? At nakikita mo rin siguro, sino dito yung nafe-feel mo minsan, pag sa church, hirap na hirap ka magtaas ng kamay, kasi feeling mo, ang dami mong pagkukulang sa Diyos. But let me tell you this, si God, He is always willing to forgive us. Kung willing din tayo na humingi at lumapit sa Kanya. No? Kaya sa hapon na ito, ina-encourage ko kayo lahat. Ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? I encourage you to close your eyes, mga kapatid. Pwede bang manalangin tayo sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala laban sa Kanya, mga pagkukulang din natin kay God in so many ways. Pwedeng talagang hindi na katulad ng dati yung relationship mo sa Kanya. Pwedeng nagkukulang ka na rin talaga sa maraming mga bagay. And I encourage you ngayong hapon na ito, pwede ka bang manalangin sa Kanya ng taos-puso? And kung gusto mong sumunod sa panalangin na ito ng paghingi ng tawad, maaari kang sumunod.
na totoo sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Una mo akong minahal kahit na wala akong ginawang mabuti para sa iyo. Salamat po sa biyaya niyo sa aking buhay. Sa hapong ito, hinihingi ko po ng tawad ang mga kasalanan ko na pwedeng nasalita, naisip, nagawa sa aking kapwa o laban sa iyo na hindi nakalugod. Dalangin ko, Panginoon, mula sa araw na ito, patawarin niyo po ako at matuto rin po ako na magpatawad sa mga tao na nakasakit sa akin. Tulungan niyo po ako na mabuhay katulad ni David na kung saan nagpapakorek sa iyo. Itama mo po ang buhay ko simula sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Let me pray for you, mga kapatid. Ating itaas sa ating mga kamay. Lord, dalangin ko po lahat ng mga nanalangin, sumunod sa panalangin na ito, o maaring meron silang naging personal prayer din sa inyo, Lord, na paghingi ng tawad. Dalangin ko, Lord, maranasan po nila yung peace na nagmumula sa iyo. Yung love mo sa bawat isa sa amin. Kung meron sa kanila, Lord, na feel nila na parang napapalayo na yung relationship nila sa inyo. Lord, walang malayo para sa iyo. At alam namin, Panginoon, yung pag-ibig mo ay malapit lang sa amin. Kaya Lord, dalangin namin ang bawat isa sa kanila. Katulad ni David, maging willing sila magpa-correct. Kung meron ka, Lord, na nililid sa kanila na dapat nilang gawin, dapat nilang baguhin sa kanilang buhay, to be a better Christian, to be a person na kung saan nakikita ka sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, kayo po yung mag-reveal nito sa kanilang mga buhay. And Lord, mula sa araw na ito, we believe na may ginagawa ka na ngayong pagbabago sa puso ng bawat isa sa amin. We believe, Lord, na right now din, yung mga things na pwedeng bumabagabag sa kanilang mga buhay, kayo, Panginoon, yung nagbibigay ng solusyon sa mga bagay na ito. Lord, pwede pong may mga dumating ngayong hapon na ito na nangangailangan ng prayers, Lord, sa kanilang finances, sa kanilang family members, sa kanilang health. Lord, dalangin namin magkaroon ng answered prayers, nawa po ang mga bagay na ito ayon sa iyong kalooban. Because you are our God who loves us. And sabi niyo rin po sa inyong mga salita, if we ask, Lord, we will receive. And if we knock, the door will be opened. Alam namin, Panginoon, kayo po yung kikilos sa buhay ng bawat isa. Sa panalangin namin na ito, dalangin namin, Panginoon, masupply nawa po ang needs ng bawat isa sa kanila. And makapag-encourage po sa kanila ang message ngayong hapon na ito. In Jesus' name. At lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Come on.